Pag-uwi ni Ponggay ay halatang puno siya ng galit. Agad niyang sinumbong kay Dimples ang nangyari, ngunit lalo lamang siyang uminit ng ulo. Nagtaka ang ama ni Ponggay kung bakit ito galit na galit, kaya agad niyang tinanong ang dahilan. Sa gitna ng tensyon, ibinunyag ni Ponggay na ang dahilan ng pagkakapahamak ni Dimples ay dahil sa tunay nitong trabaho. Hindi makapaniwala ang kanyang ama nang marinig na binebenta pala ni Dimples ang kanyang sarili. Tumahimik ang paligid, ngunit bakas sa mga mata ni Ponggay ang pagkadismaya at sakit sa katotohanang nalaman niya. Samantala, sa kabilang panig, agad kinausap si Miguelito matapos ang kaguluhan sa ospital. Pinaalam sa kanya na maraming tao ang isinugod dahil sa matinding food poisoning. Agad nagsalita si Sandy at sinabing nagmula ito sa mga relief goods na ipinamigay nila na nag-expire na pala. Lalong nagnitnit si Miguelito sa galit at hindi matanggap na madadawit ang kanyang pangalan sa iskandalong ito. Agad niyang iniutos na linisin ang lahat ng ebidensya at takpan ang pangyayari upang hindi madunisan ang kanyang reputasyon. Habang wala si Rigor sa bahay, nag-impake si Marites at nagmamadaling umalis. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, nahuli siya ni Rigor sa daan. Nagmakaawa si Marites na palayain siya, ngunit imbes na maawa, lalo lamang nagalit si Rigor. Pinagbintangan niya itong traidor at sinampal ng malakas. Hindi makatingin si Marites sa asawa habang nanginginig sa takot. Para kay Rigor, wala nang takas si Marites at sisiguraduhin niyang hindi ito makakaalis sa kanyang kamay. Samantala, naghahanda sina Tanggol at Ramon para sa isang matinding laban. Nilinis nila ang mga armas at pinagplanuhan ang pagsalakay upang mailigtas si Don Julio habang ililipat ito sa City Jail. Ayon kay Ramon, sapat na ang kanilang armas at determinasyon upang maisakatuparan ang plano. Kasama rin sa kanilang layunin ang mailigtas si Marites. Para kay Tanggol, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakasama muli ang kanyang lolo at ina. Buo ang loob niya na hindi sila uuwi hanggat hindi ligtas ang pamilya niya. Habang nasa biyahe ang convoy ni na Don Julio, biglang may malakas na pagsabog sa gitna ng daan. Lumitaw si Tanggol mula sa usok, tanga ng baril, at sunod-sunod niyang pinagbabaril ang mga kalaban. Nagkagulo ang mga pulis habang unti-unting lumalapit si Tanggol kay Don Julio. Isa-isang bumagsak ang mga humaharang at sa bawat hakbang, mas lumalakas ang determinasyon niyang mailigtas ang kanyang lolo. Habang abala si Tanggol sa pakikipagbakbakan, dahan-dahang nilapitan ni Ramon si Don Julio upang mailigtas ito. Tahimik ngunit mabilis ang kanyang galaw, sinasamantala ang kalituhan ng mga kalaban. Kasabay nito, nilalabanan ni Tanggol ang mga natitirang pulis upang ilihis ang pansin. Nagtagumpay silang magtulungan, si Tanggol sa harapan, si Ramon sa likod, isang kombinasyon ng tapang at taktika. Sa gitna ng putukan, kitang-kita ang kanilang determinasyon na hindi lang ito laban para sa dugo, kundi para sa pamilya at tangal. Sa kabuuan ng mga pangyayari, mas lalong tumindi ang tensyon at emosyon ng bawat karakter. Si Ponggay ay naharap sa isang katotohanang hindi niya inaasahan, ang pagkakadismaya sa taong malapit sa kanya. Ang galit at pagkadismaya niya ay simbolo ng pagkawasak ng tiwala at ng moral na hangganan sa gitna ng kahihiyan at pagkakamali. Samantala, si Miguelito ay muling nagpakita ng kanyang pagkauhaw sa kapangyarihan. Inuuna ang imahe at pangalan kaysa sa kaligtasan ng mga tao. Patunay ng kanyang pagiging makasarili at mapanlinlang. Sa kabilang banda, si Marites ay sumubok tumakas mula sa kamay ng isang mapangabusyong asawa, ngunit ang takot at kontrol ni Rigor ay patuloy na sumakal sa kanya. Ipinakita ng tagpong ito ang desperasyon at paghahangad ni Marites ng kalayaan sa kabila ng panganib. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan, pinatunayan naman ni Tanggol at Ramon ang tunay na kahulugan ng katapangan at sakripisyo.
Sa gitna ng apoy at putukan, ipinaglaban nila hindi lamang ang buhay ni Don Julio, kundi ang dangal at ugnayan ng kanilang pamilya. Sa bawat bala at hakbang, pinatunayan ni Tanggol na ang isang anak o apo na may puso ay handang ibuwis ang lahat para sa mga mahal niya sa buhay. Sa pagtatapos, nananatiling malinaw ang tema ng katapatan, pamilya, at hustisya. Sa mundo kung saan madalas manaig ang kasinungalingan at kasakiman, may mga taong pipiliin pa ring lumaban, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa karapatan at pagmamahal. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.